niyo doing this? Aside dun sa napakalalim ng mga taglalim na ginagamit na dito, di ba nagkakabulog-bulog yung mga artista niyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Ang challenge ay wala dun sa execution eh. Kasi mahusay silang lahat eh. I'm not exaggerating, mahusay talaga sila. Ang mga challenge simple, bigyan kita na example. May eksena kunyari all-star cast. So, 13 sila. 13 sila magpo-costume ng ganito. Ang init-init. So, by the time na dumating sila sa set, mag-rehearse ako. Kita ng rehearsal, pinapawisan na sila. So, magpupunta sa napawis, magre-retouch siya ng make-up. So, mag-take. Tapos pag-take, in the middle of the scene, I will come. Kasi yung pawis nila tumutulog. So, magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So, ang isang eksena, simple pasahin. Pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Diba? For example, madaling basahin na, ay yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Pamato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So, yung ganong challenges na walang may konting kinalaman na hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared, they know what they're supposed to do, they listen, they're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges, nothing great. Ay, isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma ay nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mong ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away. Tapos nag-eksena sila ng drama. You have to cut. Tapos, little things na hindi naman little talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. So, yun lang. Thank you. Yung last podcast, tanong ko lang kung paano kayo nakarelate sa character niya. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate sa character mo sa dalawa? Ayoko po sanong magbigay ng detalye regarding the characters. Para sana meron ng surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na leaders. Pero naniniwala po kasi ako na kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko, naiintindihan ko na siya kumbaga. Same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna natin ang ibang tao bago kami. Regarding kay Carmenita naman when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, diba? And so, I can relate to both. In a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinigitan yung dalawang character. Si Jerome naman, siguro. Sa akin, hindi nakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod, anak yung bagay kasi kung ano ang posisyon ng magulang para sa anak. Medyo din yung marinig ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay sa papa ko na sumusunod ako talaga sa mga kahit may sama ko na mga hindi ko napakita ang ganda na napunta. So I guess, pero din naman kasi katulad din yan ito kailan niya sila napakasalan sa kami hindi niya pinagkasiya.
I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal, talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha sino man yung babae niya. And also yung values niya and ang pagmamahal niya, pagtibigay niya ang importante sa kanyang pamilya. Congratulations everyone. Looking forward for this series. Salamat. Thank you po. That was, maraming salamat po kay Alex Anton. Next up, it's Jojo Panaligan ng Rider PH Studio. Thank you. Tanong ko po kay Bilibili. Anong pakiramdam na nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this cast and production? Siyempre po, excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa screenwriting, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mag-ilalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood naman natin, kahit teaser pa lang, kahit nakikita natin. Kumbaga, iba po yung feeling na yung mismo sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig pag manood ng mga series. International, local, nakaka-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na actually, pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po, kapag pag-sagulit ko sila, yun po yung minsan tinatanong ko, kung tapos na ba kayo sa invite, and I'm really looking forward kung paano po sila ipaparamdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangkulila, at pagpapala ng mga mahal mo sa buhay at ng bagay na pinakagano. Kaya po, sobrang excited po ako. Palagay mo bang naka-influence siya bilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo na kung paano isang pelikula ang mga gawa. Sa tingin ko ba, magkaliba po kasi ang novel ang film. Pero kung magkakaroon po ngayon, magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling pangawaan, at sa mga film location, so magkakaliya po kung saan ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay, ano yung kumbaga tragic, kasi tayo po sa novel or sa film, kapag nakunyari po ang eksena ay umiiyak, nag-break yung dalawang karakter, dinadagdagan mo natin ng pumumulan, dinadagdagan mo natin ng kumbaga yung mood sa paligid. At sa series mo na nangyayari, mas nakikita ko po yung malipanan ko ng series ng novel ko. And kumbaga, ako rin naman po bilang writer sa pagsusulat, gusto ko rin po ibigay pinakamaayos at pinakamaganda na i-present na rin po sa akin. Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, ikaw ang nilika, ikaw ang may pinakakilala sa mga characters, sa kung sino man. Kanina yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, pwede mo bang sabihin sa kanila kung bakit sa totoo lang ito ang perfect casting? Para po sa amin, mahalaga po na magkaroon pa po tayo ng open time. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako noon na
dahil nung bata pa po ako ng bagay na parang inapos ko na, sinarado ko na. So, nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 12 na po ako, sinulat ko po yung 19, kumbaga, adolescent, palaban, impulsive, yes po. Hindi ko po masisisihan lahat. Kumbaga, marami po kasi factor ang nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations. Meron pong mga bagay na pagpagtantok natin na kaya po may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi ko sinasabi. Ang pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong between at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang nangangarap, gusto ko rin po yung mga tao sa paligid ko ay bukas ang isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron pong growth, meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson, sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga pinalikuran ng paniniwala noon sa paglipas ng panahon dahil sa mga kalanasan. Kaya po sa mga readers, sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga, bukas pa rin naman ang aking isip at yayakapin namin kayo sa inyong pag-uusap. Ganda ng sagot. Salamat. Thank you so much. Next up is Richard Kabigawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk, kasi Direk, isa sa mga problem ng mga period drama is yung yung mga correct na from damit, from setting, from everything. So, paano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Okay. Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy sa history. Lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan, tungkol sa struktura ng bahay. Kasi lahat ng mga pinagsusutan namin, authentic, pero merong mga, para pa-preserve nila, merong mga dinadagdag. Ano yung mga dinagdag, accurate pa siya, etc. Sa punto ng distant yun, confident na confident ako. Pero ang I Love You Since 1892 is not a historical piece on real people. It is a love story, what they term now as historical fiction. Meaning, accuracy historically is a big plus, but it is not a main point. Simply because ang major ang major device na ginamit ng author ay time travel. So doon pa lang, alam mo na this fiction. So we are not bound by a large degree of historical accuracy. Because merong isang taong mula sa present na pupunta sa past. And in that sense, hindi kami ganun kapaw. We try to adhere to it as much as we can and as much as needed. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ang I Love You Since 1892 ay ginamit niyang platform at historical fiction. But it is a love story. It is a love story among 3 people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs.
meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya, yun yung kanyang 132 million reads. The journey of these three people fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidaran ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko ron. Ang isang bagay na kailangan natin, na lagi kong tinatandaan, at lagi kong inuulit-ulit sa sarili ko, kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito, kasi sinulat niya when she was 19. Anong ginagawa natin when we were 19? Di ba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So, nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when we were 19. At ito ay hindi tungkol lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And only for that, kailangan ko saluduhan yun. I don't care about, kunyari, may mga historical inaccuracies yung novela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Diba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only working, diba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Dahil pareho kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. So, baka ginagawa mo pala yung INYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa mo yan ng buo, yung mahabang 1,700 pages. Oo nga. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Dahil sa pag-review? Yung national artist ko, sinabi niya sa akin yung 4 days ago. So yun yung sabi niya, very interesting yung pagkakasulat ng babaeng point of view. Sabi ko, yung eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. It's about youth. It's about youth. It's about innocence. It's about love. It's about discovery. Yun lang. Thank you. Next for sharing. Yung last question ko kay Ms. Pia. Ano na lang yung gusto mong sabihin sa OG Wattpad fans na sumabaybay sa journey ng I Love You since 1982 mula sa Cebu? Ayun po, salamat po dahil almost 2016 ko po sinulat ang I Love You since 1992. Sa lakang po ng siyam na taon na nabasa niya sa iba't ibang version, salamat dahil hanggang ngayon, nakakalala ko pa rin si Carmela at si Juanito. At lagi ko lang din sinasabi at panalangin na sana yung mga pinagdaanan ni Carmela at Juanito tumatakbit sa puso nyo, sa buhay nyo, na naniniwala po kasi ako na ang isang lugar para po siyang simulation ng buhay. So,
natututo pa tayo sa mga characters. Nakaka-relate po tayo sa mga characters. Kahit po yung buhay natin peaceful, hindi naman ganoon kadaming nangyayari. Pero nandun po yung empathy, sympathy na nararamdaman natin sa mga characters. Gusto ko po na patuloy na pong maramdaman yung din ng readers. Na magkaroon po kayo ng empathy sa mga characters, sundan yung mga nangyayari sa buhay nila. At yung mga pagkakamali nila, maging lesson learned sa atin. Kumbaga parang modeling. At lahat po yun, pinagpapasalamat ko po dahil bukod sa characters, napamahal din po kayo sa history. Yun nga po, pag nakausap niyo po yung mga sunshines, magaling pa sila mag-Tagalog. At kapag sa mga buhay, kakausapin ko rin ako ng siyang tunay. At na-appreciate ko rin po yung mga gumagawa ko ng contents. Kumbaga, malinaw na nangyayari ko at iba't ibang karakter. Kumbaga, dinadala rin po ng kwento yung pakiramdam po nila na mahalin po yung kasaysayan natin, natutunan natin at yung tradition. Kaya sana patuloy niyo pong mahalin ang historical fiction. Hindi na po ako ilang since 1892, pati po ang mga nobela na nasa historical fiction dyan. Thank you. Congratulations sa inyo. Thank you, Richard Pandigawan, Brian RTV. Gusto naman po si Ms. Dolly Ann Barbahal ng Philippines. Hello. For Jerome Joseph.